Yo, what's up mga labs? Welcome back sa ating YouTube channel at welcome back sa ating panibagong content, panibagong vlog. So, nandito ako sa amin ngayon, no? Mismong lugar namin. I-reveal ko lang sa pagtapos nitong video na to. So, samahan nyo ako sa muling pagbalik ko dito. Hindi nga nakaplano. At sasamahan nyo ako doon sa ipapakita ko mismo sa aking sinilangang lupa. So, huwag kayong bibitaw at huwag lagi pong kalimutan mag-subscribe at mag-share and mag-comment dito sa video na to. Right, so yun lang, samahan niyo po. Mga labs, silipin natin ang aming lugar at kalsada. So ito nga yung aking lugar, no. So dati hindi pa to simentado, ngayon ay simentado na to. Yan. Yung galing sa Narciso. Yan, ito yung going to San Andres. Yan. So nandito tayo ngayon sa Bundok Peninsula, no. So hindi pa ito mismo yung aming talagang lugar. So parte lang to. Doon pa tayo sa kabilang bundok na yan. Nakikita niyo, kaya exciting pa to. So samahan niyo ako doon, mag-explore tayo doon sa lugar na yan. Yan, pabundok na yan. So simple lang mga bahay dito, yan. Mga gawa lang sa mga light material. Yan, walang mga buildings. Yan, dito yung mga puno ng kahoy. So medyo hindi magandang panahon, kaya ganyan, maulan-ulan, ambon. Right, so samahan niyo ako doon sa papunta doon mismo sa aming bahay dati. Okay? So dyan lang kayo. So ayun mga labs, no, nandito nga tayo sa kalsada. Sa puntong ito naglalakad na tayo patungo doon sa ating pupuntahan. So kagaya na nabanggit ko kanina, na ito yung lugar na yung tinuturo kong bundok. So hindi na natin kayo napakita yung bundok na dinaanan natin kanina kasi nakasakay kami ng motor. So ang hirap na mag video at napakadulas ang daan. So iniisip namin yung safety, baka mamaya ma-slide yung motor, tayo pa ang ma-disgrasya. Dahil nga panahon ay hindi nakisama, maulan, yun, nakikita ninyo maputik and napaka-delikado, kaya hindi natin na-videoan kanina. So naglalakad-lakad na lang nga tayo dahil nga hindi kakayanin ng ating dalang motor. So yung kalsada kasi napakalalim, yung may mga malalim na part, kaya minabuti ng namin na maglakad-lakad na lang. So ito nga yung sitio pantay ng Barangay Villaries sa Narciso, Quezon. So dito tayo magsisimula. Yan, ito yung kambal na nyog, no? At maliit pa nga kami na dumadaan-daan dito, kambal na nyog na yan. So matagal na panahon at saksi din sa aming mga kalukuhan ng mga bata pa kami sa pagdaan-daan dito sa lugar na to. So malaking pinagbabago sa halos 3 dekada na, kumbaga, hindi rin kami halos nagpapapasyal dito. At ako nga ay matagal din nakakapasyal. So ang dami ng mga pagbabago dito. May mga ilan na mga pagbabago sa mga bahayan. At mayroon ng maraming mga hindi ko kilala na mga tao. Yung bundok na yan, ito parang nasa ano tayo, pinapalibutan tayo ng kabilang bundok, no. Hindi lang natin maakyat yan, napakagandang tanawin din dyan sa bundok na yan. So yung tinatawag namin dito sa local ay ubong. At makikita dyan yung iba't ibang napakagandang mga parang. At dati po ay bakahan yan. So dito na tayo. And the usual, pag nandito ka sa bundok, may mga namimili ng mga lukad, saging. Yan po ang buhay dito. Obviously, pagkukupra at pagtatanim ng mga root crops at yung mga tawag nito saging, mais at saka kamuting kahoy at iba't iba pang mga produkto sa bukid. Kaya yan, shout out sa mga kuyas natin at sa mga parts natin, no, na ating nadadaanan. So hindi ko man kayo kilala, so kababayan natin kayo. So shout out sa inyo kung mapanood itong video na to. So ito nga, patuloy tayo naglalakad at nakakita nga tayo na dito ng kalabaw. At sa mga hindi pa po nakakita ng kalabaw, yan po yung kalabaw. Yan, yung bundok na yan. Yun yung karugtong ng aking tinuro doon sa ating intro.
no? Yan yung bundok na yan. So tawagin naman po sa amin yan ay Kubot, no? At Danau, kabila na po yan ay highway na going to San Andres, Quezon. So kumbaga nandito tayo talaga sa pinaka remote areas, no? At ito ay pantay, no? Kaya tinatawag na pantay talaga siya. Yan. So malayo-layo pa yung mga may burol na aakyatin natin. So napakalaga nga na ma-tour ko kayo dito kasi nga may mahalaga din akong puntahan talaga. Mamaya malalaman nyo sa dulo ng video at sana tapusin nyo to. And ito yung talagang simple na buhay dito. Kaya nag voice over tayo dahil may mga nakirinig tayo ng mga music, no? Maka-copyright tayo. So minabuti kong mag voice recorder na lang para mas malinaw din na maintindihan ninyo. And dito nga sa lugar na to ay napakapayapa ang lugar. Maririnig mo dito yung mga huni ng mga hayop, no? And dito nga is mga tao ay parang tipong magsisigawan kasi medyo magkakalayo na yan. Makikita nyo mga bahay-bahay na yan. Kung anong ulam mo magsisigawan, yung alam mo yung nasa ano ka talaga, nasa bundok ka. Mag-exchange kayo ng mga ulam or ano pa mga pwede nyo i-exchange, no? Yan ang giging kaugalian na magkakapitbahay. Usual ay mga kamag-anak din at mga kakilala din lang. Dyan pala sa unahan dyan sa may part ng kanan ng inyong screen, mayroon dyang ilog, no? Hindi lang tayo tumawid nga kanina ng ilog. So maraming ilog po tatawirin talaga yan before ka makabot dun sa pinaka hindi pa natin napupuntahan, no? Panoorin nyo hanggang sa dulo ng video na to para malaman niyo kung ano talaga yung ating pinunta dito sa lugar na to. So ang sarap bumalik. Siguro maraming makaka-relate ng mga kagaya kong lumaki sa kabundukan, no? At nandyan na ngayon sa mga kalungsuran na sarap balikan ang ating kumbaga mga nakaraan kasi dito tayo hinulma, dito tayo hinubog ating mga sarili, yung memories, yung napaka-importante. Sabi nga, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ni makakarating sa paruroonan. So napaka-importante na balikan, lalo pat mayroon tayong mga mahal sa buhay na mga naiwan din dito sa lugar na to. So kailangan din natin silang silipin o dalawin kung kumustahin, kung ano yung mga kailang sitwasyon, yung kailang kalagayan hanggang sa mga oras na ito. So ayan, pasensya na medyo magalaw ang ating video kasi nga madulas talaga, hindi ako nakakapag-focus at hirap nang wala tayong cameraman. No, ganoon talaga. Magsisimula pa lang ang ating buhay vlogger sa ating pag-ikot dito sa Bundok Peninsula. So ito yung medyo may distansya din kung uurasan natin, lalakarin mula doon sa highway hanggang dito. So kulang-kulang, no? Nasa 1 oras kung mabagal ka. Kung mabilis ka naman, wala namang hindi naman abutin ng 1 oras siguro to para sa akin. So palagay na natin na sa mga 2 oras o 1 oras at kalahati pinaka mabilis na lakad. So nagdidepende lang kung magandang panahon, kung hindi ganitong maulan, basa ang kasi madulas talaga ang daan, delikado. So para sa hindi pa kumbaga sanay na umakyat ng bundok, di kagaya namin na talagang tinatakbo-takbo namin to at may mga dala pang kalabaw. So yan na, malapit na tayo. So abangan na lang ang ating pang susunod na video. Okay, yan mga kalabs, nandito na tayo sa mismong target na ating pupuntahan. Ito nga yung bahay ng aming panganay na kapatid. At kung napansin agad ninyo, nasa wheelchair po siya. Nagkaroon po kasi siya ng mild stroke, no? Kaya kailangan natin mabisita at makumusta ang kanyang sitwasyon. So awa ng Diyos ay nakaligtas naman ang aming kapatid at nagkaroon nga siya ng nagparalyze yung kanyang half body, no? At may therapy naman para makarecover yan. So may malay pa naman. So kailangan lang talagang therapy. Kaya yan ang kanyang sitwasyon, nakakaawa, no? Lalo at malayo nga to sa
kalunsuran o sa bayan. So magkailangan pa mag-travel sa mahirap na daan upang makarating sa hospital. So yan yung aming tita, no? At pangalawa sa aming sa aming tatay. So yan yung sumunod. So ang sumunod naman diyan ay patay na rin. So yeah, medyo talagang malakas pa rin yan. Oras natin ngayon mga loves ay mag-alas 5:30 na ng hapon, no? Yan. Medyo nagtatakip silim na dito. Hapon na. So pabalik na rin tayo. Hindi lang natin na picture yung ibang paligid kanina. Busy tayo at madulas ang daan. Yan. Dito lang ka. Probante ka na lang. Yan. Ay, may motor kami dito. Yan. Yung stand mo naka yan. So hirap talaga ito pag umulan eh. Okay, agi. Mga tao dito. Yes. Nakapunta rin dito sa wakas. Yo.